isang lungsod sa Cebu, magpapatupad ng polisiya para matugunan ang problema sa spaghetti wires. Natakaw disgrasya si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Ito ang mga buhol-buhol na mga kable ng kuryente sa lungsod ng Naga sa lalawigan ng Cebu. Bukod sa hindi maganda sa paningin, takaw aksidente rin ng mga spaghetti wires. Isang ordinansa ang ipinasa ng LGU para hindi dumami pa ang mga buhol-buhol na kable. Ito ang one-pole policy. Kailangan ikabit ang wires ng telecommunications companies sa mga poste na pagmamay-ari ng isang electric utility company. Okay, this will be a coordinated effort between BECO, city government, and all telcos. No, mas may na lang na nga masugdan. No, okay. We did some bundling. Mas may magyuta-tutan-aon nga dili way magbitay. No, kay eyesore man. No, so there will be challenges, but we hope we can achieve the intended purpose. Kaagad sinimula ng mga kontraktor na linemen ng electric utility company ang pagsasaayos ng mga nakalawit na wires ng telco companies. Ayon sa management ng Visayan Electric Company, malaking tulong ang ordinansa para maiwasan ang mga disgrasya. Sa kadaghanan sa mga poste diri is used or owned by Visayan Electric. Now, ang kaning atong mga telco ni attach na sila sa amuang poste. Mao na nga usa sa gyud sa misuporta ani kami sa Visayan Electric kay gusto sad namo nga hapsay pod ang ilang mga wires nga gipang-attach sa poste kay sama sa experience po nato na ay panahon nga ang wire substandard and na ay truck nga niagi na sangit ang truck nag-apil o katumba ang poste. Nakasaad din sa ordinansa na maaaring putulin ng electric company ang mga kable ng telcos na hindi sumusunod sa kanilang regulation. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.